Ayan, isang magandang araw, class. Magandang araw po, guro. Ayan, bago tayo dumako sa ating bagong paksa, atin munang damhin ang presensya ng ating Panginoon na pangunahan ni Joseph. Tayo po ay manalangin aming Diyos na pagmamahal. Salamat po sa buhay at lakas na iyong pinagkakaloob sa amin araw-araw. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan ng talino, ibay na loob at mabuting puso. Ingatan mo po ang aming pamilya at ang lahat ng aming minamahal. Yung ang danis na pagpagalang ni Jesus. Amen. Ayan, bago kayo po, mangyari ng pag-iayos at ayusin at pulutin ang inyong mga kalat. Ay, maaari mo bang basahin ang kanyang tutunin, Eileen? Itataas lamang ang abay pag gustong sumagot. Sinilos ng maayos at magiging paggalak. Ayusin ang paligid at ang sarili. Makipag-usap sa katabi at makinig sa class. Sir, maraming salamat. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng maikling pretest. Yan, maglabas lamang kayo ng isang kapat ng papel at inyo na itong sagutan. Tapos na ba, class? Yes, guro. Tapos na ba, class?
Ay, tapos na ba, class? Ay, ipasa na ninyo paharap ang inyong mga papel. Uy, da. Balik. Araw. Ayan, ngayon naman ay magbabalik-aral tayo. Ano nga ulit ang ating tinalakay noong nakaraang talakayan, Mylene? This one. Ayan, pahusay. Kaya naman ay magkakaroon muli tayo ng isang gawain na tatawagin natin, hanapin mo ako. Ay, maaari mo bang basahin ang panuto, Pamela? Oh, no. Paunahan ang bawat grupo sa hanapin at tulugan ang lahat ng mga salita na nakatago sa loob ng pali. Ang grupong makadahanas lahat ang salita na nakailing oras ang siyang panalo. Bibigyan ko lamang kayo ng isang minuto. Ayan, nahatiin ko sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ayan, maaari na kayo magsimula, class. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto.
magtatawag ako ng 5 estudyante at sasagot sa ating mga katanungan na andito sa ating TV. Ayan, ang unang tanong ay, ano ang paglalarawan ng diagram? Pamela. Maaari ka bang tumayo at sagutin ito? Drawing ko. Dibuho. Ayan, mahusay. At para naman sa pangalawang tanong, ano naman ang paglalarawan sa hugis? Andy. Teka na yun. Ayan, mahusay. At sa pangatlo, ano ang paglalarawan sa graph? Justin. Ayan, mahusay. At ang pang-apat ay para naman sa tekstura, ano ang paglalarawan nito? Jesel. Maaaring makita o maramdaman. At sa panghuling tanong, ano naman ang paglalarawan mo sa espasyo? Pamela. Tumutukoy po ito. Lugar na loob at labas. At ang susunod naman ay, maaari mo bang basahin, Mayi? Ay, Maya? Mga uri at elemento ng tekstong visual. Ayan, ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang mga uri at elemento ng tekstong visual. At maaari mo bang basahin, Evangeline? Maaari ka bang tumayo at basahin ito? Ang mga napakaitan ng mga ng isang kaugnayan sa pagitan ng mga bahagi ng isang system. Ayan, naintindihan ba, class? Opo. At para naman sa graph, maaari mo bang basahin, Sophia? Ang mga graph ay visual na representasyon ng mga numero o ng gamit at proporasyon ng halaga. Ang graph ang tawag sa system paglalarawan ng mga physical na informasyon. Ayan, mahusay. At sa pangatlo, maaari mo bang basahin, Pamela? Schematics. Ito ay ang visual ng representation ng struktura ng isang sistema o ng mga magaraang kaugnay sa isang proseso. Ayan, mahusay. Sa susunod naman, Jesel, maaari mo ba itong basahin? Ang tala ay talalayan o problema sistematikong pagsasaayos ng impormasyon ng mga kolum at ugnayan ang pinakamalinaw ng
ng pagkakatahanan. Ayan, naintindihan ba, class? Susunod naman ay, maaari mo ba itong basahin? Mylene? Bilang mga magkanalang uugnay sa dalawang punto, ginagamit ito upang mabigyan ng direction, ilusan at struktura sa isang visual na composition. Ayan, susunod naman ay, maaari mo ba itong basahin? Hayley? Ito ay nabubuo mula sa mga himla. Ang mga tuhugis ay nagbibigay ng anyo sa mga visual na elemento. Ayan, naintindihan ba, class? Ayan, susunod naman ay, maaari mo bang basahin? Andy? Ito ay may kakayahan magpahayag ng mensahe at ibibigyan sa isang teksong visual. Ayan, susunod naman ay, maaari mo ba itong basahin? Justin? Physical na. Physical. Nakabilang ng isang nababaw na ang ahari makikita o naramdaman. Ito ang nagbibigay ng langit sa interest sa isang visual na composition. Ayan, naintindihan ba, class? Maaari mo ba itong ulitin basahin? Maya? Tekstura, Maaari ka bang tumayo at yung basahin? tekstura, physical na kaparian ng isang ibabaw na maaaring makita o maramdaman. Ito ang nagbibigay ng langit sa interes sa isang visual na composition. Ayan, naintindihan na ba, class? Opo. Ngayon naman ay dumako tayo sa espasyo. Maaari mo ba itong basahin, Evangeline? Tumato vertical sa lugar sa loob at labas ng isang visual na ay ang spatial ay mahalaga sa pagkakita ng sa isang visual na composition. Ayan, naintindihan ba, class? Yes. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagbasa. Maaari mo ba itong basahin? Pamela? Pagbasa. Basahin natin ang maikling kwento na ang kalupis. Subukang gumawa ng text ng visual at kaugnay ng kwento. Ayan, ang susunod naman ay wala na. Ayan, maaari mo ba itong sagutin? Maya? Paano nakagagawa ang visual sa pagpapahayag ng mga kwento? Maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa? Ayan, maaari mo bang ibigay ang isang halimbawa nito, Evangeline? Maaari ka bang tumayo at yung basahin? Ang mga visual ay may pattern sa pagpapahayag ng mga kwento dahil nakakatuloy Ayan, maaari mo ba itong ulitin, sagutin, Sophia? Paano nakagagawa ang visual sa pagpapahayag ng mga kwento?
mahusay. Batid kong naintindihan nyo ang ating tinalakay ngayong araw. Ngayon naman ay dumako tayo sa, maaari mo bang basahin ang panuto, Maya? Panuto, magpapakita ang guro ng katanungan at sasagutin lamang ito kung imahe, kulay, teksto, ayos o simbolo. Pagkatapos isulat ang sagot ay hintayin lamang ang pugyat ng guro. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo sa pagsasagot. Ayan, bibigyan ko yun na ayan, dito sa ating bond paper, sulat lamang ang ating kasagutan kapag may pinasya akong katanungan na kagaya nito. Ang sasagot lamang ay isa lamang. Sulat lamang ito dito sa isang papel. Sulat sa malalaking letra. Naintindihan niyo ba, class? Yes. Ayan, bawat katanungan ay tag-iisang bond paper. Ayan, ang unang tanong ay, ano ang pangunahing ipinapakita ng larawan? Ayan, ang isasagot nyo lamang ay imahe, ayos, at simbolo, kulay, or teksto. Ano ang pangunahing ipinapakita ng larawan? Ayun, magbibilang lamang ako ng 10 segundo para sa inyong pagsagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ayan, ninyo lang itaas ang inyong mga kasagutan at ating suriin kung tama nga ba ito. Ayan, maaari nyo nang itaas ang inyong mga kasagutan. Ayan, ang tamang sagot ay imahen. Ayan, nakuha na ang pangalawang pangkat. Ayan, may isang puntos na pangalawang pangkat at sa unang pangkat ay wala pa. Ayan, sa pangalawang tanong ay, ano ang damdaming pinapahiwatig ng mga kulay na ginagamit? Ano ang damdaming ipinapahiwatig ng mga kulay na ginagamit? Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, pagkitaas na po ang ating kasagutan. Ayan, ating suriin kung tama nga ba ang inyong mga sinulat. Ayan, ang tamang sagot ay kulay. Nge. Ayan, walang nakakuha. Ayan, sa pangatlong tanong ay, ano ang mahalagang pahayag o salita sa tekstong visual? Ano ang mahalagang pahayag o salita sa tekstong visual? Ayan, tapos na ba, class? Maaari nyo na itaas ang inyong mga kasagutan. Ayan, ang tamang sagot ay teksto. Ayan, ang pangkat ang nakakuha ng puntos. Ayan, pang-apat na tanong, maayos ba ang pagkakalagay ng mga elemento? Maayos ba ang pagkakalagay
visual. Ano ang kahulugan sa kabuuan ng tekstong visual? Ayan, tapos na ba, class? Ayan, maaari nyo nang itaas ang inyong mga kasagutan at ating suriin. Ayan, ang tamang sagot ay simbolo. Dalawang pangkat ang nakakuha ng puntos sapagkat ang unang pangkat ang nanalo sa ating gawain. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang katanungan. Paano nakatutulong ang kulay at larawan sa pagpapahayag ng mensahe ng isang teksto visual? Maaari mo ba itong sagutin? Ang Evangeline. Paano nakakatulong ang kulay at larawan sa pagpapahayag ng mensahe ng isang tekstong visual? Ang visual sa pagpapahayag ng mga kwento maaari ba itong magbigay ng halimbawa? Ayan, mahusay at bigyan natin ng 5 bagsak si Evangeline. Ayan, ngayon naman ay dumako tayo sa ating pagsusulit. Maglabas ulit tayo ng isang kapat na papel at inyo itong sagutan. Ayan, maaari mo bang basahin ang baruto, Jacel? Panuto, sagutin ang sumunod na tanong, piliin ang tamang sagot. Ayan, naintindihan ba ang ating baruto, class? Yes, po. Ayan, maaari nyo lang simulan ang pagsagot. Ay, babasahin ko na lamang ang mga katanungan. Number 1 ay, aling elemento ng tekstong visual ang tumutukoy sa mga larawang ginagamit upang magbigay linaw sa mensahe? A. Kulay. B. Imahe o larawan. C. Teksto. D. Espasyo. Ayon sa pangalawang tanong, anong elemento ang tumutukoy sa ayos at pagkakaayos ng mga larawan at teksto sa isang pahina? A. Disenyo o layout. B. Simbolo. C. Hugis. D. Kulay. Sa pangatlong katanungan, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng simbolo sa tekstong visual? A. Larawan ng bundok. B. Pulaan na kulay. C. Kalapati na sumisimbolo ng kapayapaan ng pangungusap. D. Mahaba. And tapos na ba, class? Opo. At pang-apat, anong elemento ang ginagamit upang magpahayag ng damdamin o mood sa tekstong visual? A. Teksto. B. Kulay. C. Hugis. D. Espasyo. Sa panglimang katanungan, aling elemento ang tumutukoy sa laki, uri at estilo ng mga letra sa tekstong visual? A. Imahe. B. Tipografiya. C. Kulay. D. Simbolo. At sa pang-anim, ano ang tawag sa elementong nagbibigay diin sa pagitan o pagitan ng mga larawan at teksto? A. Linya. B. Hugis. C. Espasyo. D. Kulay. Tapos na ba, class? Ayan ang pang-pitong katanungan. Aling elemento ang madalas gamitin upang ipakita ang direksyon o galaw sa isang visual na teksto? A. Kulay. B. Linya. C. Teksto. And D. Espasyo.
Ano ang pangunahing tungkulin ng tekstong nakapaloob sa isang visual ng presentasyon? A. Palamuti lamang. B. Magbigay linaw at impormasyon. C. Magdagdag ng kulay. At D. Pagpuno ng espasyo. Ayan, sa pang-siyam na katanungan, aling elemento ang tumutukoy sa anyo tulad ng bilog, parisukat, at tansulok? A. Hugis. B. Linya. C. Kulay. D. Imahe. Ayan, tapos na ba, class? Ayan, at sa panghuling katanungan, bakit mahalaga ang pagsamahin ng wasto ang iba't ibang elemento ng tekstong visual? A. Upang humaba ang teksto. B. Upang maging makulay lamang. C. Upang maging malinaw at epektibo ang mensahe. At D. Upang mapuno ang pahina. Tapos na ba, class? Ayan, maaari nyo nang ipasa paharap ang inyong mga papel. Ayan, para sa inyong takdang aralin, maaari mo ba itong basahin, Jacel? Bilang takdang aralin, gumawa ng isang makikiting paglalarawan ng isang lugar na iyong napuntahan gamit ang elemento ng visual. Isulat din ng mga salitang naglalarawan na sa larawan, kulay at iba pang visual ng dibuho. Ayan, maaari nyo nang isulat ang inyong takdang aralin. At ipasa ito sa susunod na ating talakayan. Ayan, maaari nyo nang isulat, class. Ayan, tapos na ba, class?
Tapos na ba, class? Opo. And paalam, class? Opo. Talong. Tara, tito. Punta kayo sa bahay, auntie. Tati.